Sa isang tahimik na bahagi ng Pocatello, Idaho, matatagpuan ang subdivision ng Whispering Cliffs Drive. Dahil napapaligiran ito ng mga burol, napakaganda ng tanawin dito tuwing umaga. Pero pagsapit ng gabi, biglang nagbabago ang paligid. Nagiging sobrang dilim at nababalot ito ng nakabibingi at sobrang katahimikan. Noong September 2006, tuluyang naglaho ang kapayapaang ito nang mangyari ang isang krimen na talaga namang yumanig sa buong estado. Isang krimen na walang kapunto-punto. Napas lang ang isang teenager nang walang kadahi-dahilan dahil akala ng dalawang teenager ay puro laro lamang ang buhay. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ni Cassie Jo Stoddard sa kamay ng kanyang dalawang kaklase. Ang kaso na nakilala sa buong mundo bilang The Scream Murders. Ipinanganak si Cassie Jo Stoddard noong December 21, 1981 sa Pocatello, Idaho. Ang kanyang ama ay si Ronald J. Stoddard at ang kanyang ina naman ay si Anna Marie Cisneros. Bata pa lamang si Cassie ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Dahil dito, malaking bahagi ng kanilang childhood ay kasama ang kanilang maternal grandparents. Ang mga ito ang gumabay sa kanila habang abala ang kanilang ina sa paghahanap buhay. Para maitaguyod ang pamilya, nagtrabaho si Anna Maria bilang parlorista at waitress. Nagkaroon din si Anna ng bagong pag-ibig sa katauhan naman ni Victor Price. Si Cassie ang pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang ate ay si Christy at ang nakababatang kapatid naman ay si Andrew. Ayon kay Andrew, bata pa lamang sila ay napaka-independent na ni Cassie. Bagamat hindi ito ang panganay, si Cassie ang tumayong role model niya nang siya ay bata pa lamang. Isang napakabait na dalaga. Meron itong positive na outlook sa buhay. Mahilig ito sa art, sa pagbabasa ng libro at paglalaro ng soccer. Nag-aral ng high school ang dalaga sa Pocatello High School. Kilala siya sa kanilang eskwelahan bilang isang magaling na estudyante, responsable at isang straight A student. Nang tumuntong ng 16, nahulog ang loob ni Cassie sa kaklasing si Matt Beckham. Ilang buwan pa lamang silang magkasintahan nang mangyari ang kasong ito na kumitil sa buhay ni Cassie. Sa parehas na eskwelahan, naging kaklase na magkasintahan ang mga binatilyong sina Brian Lee Draper at Torrey Michael Adamczyk. Ang dalawang binatilyong ito ang kumitil sa buhay ni Cassie. Si Brian Lee Draper ay ipinanganak noong March 21, 1990 sa Sandy, Utah. Sanggol pa lamang si Brian nang ampunin siya ng mag-asawang Pam at Carrie Draper. Simple man ang kanilang pamumuhay, pinalaki si Brian ng kanyang mga magulang na puno ng pagmamahal. Kahit na hindi naman tunay na kadugo, hindi ni minsang ipinaramdam ng mga magulang ni Brian sa kanya na hindi siya parte ng kanilang pamilya. Ang ama ni Brian na si Curry ay nagtatrabaho noon sa riles ng tren sa Utah. Nang magbinata na si Brian, lumipat ang kanilang pamilya sa Idaho. Subalit sadyang malupit at mapaglaro ang mundo. Sa kabila ng pagmamahal ng mga magulang ni Brian, hindi pa rin nakaligtas ang binata sa pangbubuli sa eskwelahan. Nagkaroon siya ng speech defect kaya't hindi siya makapagsalita ng diretsyo. Dahil sa abnormality na ito, naging tampulan siya ng tukso at katatawanan sa eskwelahan. Hindi na-handle ni Brian ng maayos ang experience na ito na siyang naging dahilan kung paano ito nagkaroon ng hindi magandang libangan. Dahil na rin siguro sa galit na namuo sa kanyang dibdib, na humaling si Brian sa mga horror at violenting content, specifically yung mga teenager na namaril sa Columbine High School.
Naging idolo niya ang mga ito at palagi niyang sinasabi na ang mga sospek sa kasong iyon ang kanyang naging inspirasyon sa buhay. Sa parehas na paaralan, nakilala rin ni Brian ang binatang si Tori Michael Adamczyk. Isinilang si Tori noong July 14, 1990 sa Pocatello, Idaho. Komportable ang pamumuhay ni Tori kasama ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang IT habang ang kanyang ina naman ay isang medical transcriptionist. Si Tori ang bunso sa dalawang magkapatid. Dahil bunso nga sa pamilya, madalas nakukuha ni Tori lahat ng kanyang gustuhin. At dahil nga dito, naging very evident ang pagiging dominante ni Tori sa pakikitungo sa ibang tao. Habang lumalaki, nagkaroon naman ng interes si Tori sa pagdidirect ng mga videos. Mga videos na may madilim at nakakatakot na tema. Base sa mga clips na na-recover ng mga pulis, malinaw na malaki ang naging impluensya ng pelikulang Scream at Kill Bill sa naging plano ng dalawang binata. Habang ang ibang kabataan ay abala sa sports o pag-aaral noong summer ng 2006, iba naman ang pinagkakaabalahan ng dalawang binata. Gamit ang isang lumang video camera, sinimula nilang i-record ang kanilang malagim na plano. Nang mga panahong ito, binuo nila ang isang death list, isang listahan ng mga kaklase na balak nilang patayin. Ang inspirasyon ng planong ito ay hango sa pelikulang Scream at ang goal nila ay i-terrorize ang kanilang high school community sa pamamagitan ng pag-target at pagpatay sa kanilang mga kaibigan at mga kaklase. Naging idol ng dalawang teenager na ito ang mga mamamatay tao na si Ted Bundy at ang mga teenagers na namaril sa Columbine High School. Ngunit gusto nilang higitan kung ano man ang nagawa ng kanilang mga iniidolo. Nagplano sila ng mas madugo, mas malawak at mas malagim na serye ng pamamaslang sa kanilang paaralan. Base sa kanilang plano, isa-isa nilang papatayin ang kanilang mga target at ang magiging pinale ay isang malawakang pamamaril sa kanilang paaralan. Nais nilang masiguro na sila ang mauuna sa listahan at lahat ng pagpaplanong ito ay idodokumento nila sa mga videos. Ang unang pangalan sa listahang iyon ay pangalan ni Cassie Jo Stoddard. Nauna sa listahan si Cassie, hindi dahil galit sila sa dalaga, kundi dahil mas convenient ang lokasyon ng bahay nito kumpara sa iba nilang kaklase. Nakatira ang pamilya ni Cassie sa isang liblib na lugar, malayo sa kabihasnan, kaya't kung uunahin nila itong patayin ay wala halos makakaalam. Noong September 21, 2006, isang araw bago ang krimen, nagmaneho ang dalawa papunta sa liblib na lugar ng Black Rock Canyon. Sa harap ng kamera, sinubukan nila ang talas ng mga kutsilyong gagamitin nila sa pagpatay. Kinabukasan naman, nakiusap ang tiyahin at tiyuhin ni Cassie na siya muna ang magbantay ng kanilang bahay dahil mag-out of town sila. Ang malaking bahay na iyon ay nasa Whispering Cliffs Drive na malayo din sa bayan. May mga maiiwan silang mga hayop at nakiusap nga ang mag-asawa na si Cassie muna ang magbantay ng kanilang bahay habang wala sila sa kanilang tahanan. Malugod namang nagpaunlak si Cassie. Nang araw na iyon, tinawagan din ni Cassie ang kanyang nobyong si Matt Beckham. Nakiusap si Cassie sa nobyo na tumambay muna ito sa bahay ng kanyang tiyahin. Nang sa ganon ay meron siyang kasama na manood ng pelikula sa telebisyon. Dahil magkaklase nga sa parehas na paaralan. Eventually ay nalaman din ni na Brian at Tori na nasa Whispering Cliffs Drive ang magkasintahan. Dito na tinawagan ng dalawang binatilyo si Matt upang sabihin na pupunta sila doon upang tumambay. Pagsapit ng alas 8:30 ng gabi, dumating sa Whispering Cliffs Drive sina Tori at Brian. Medyo hindi naging komportable si Cassie na papasukin ang dalawang kaklase dahil hindi naman siya nagpaalam sa kanyang tiyahin na magpapapasok siya ng ibang tao sa kanilang bahay. Pero dahil magkaklase naman sila at ayaw niyang mapahiya ang boyfriend na si Matt,
pinatuloy niya rin sa loob ng bahay sina Brian at Tori. Sabay-sabay silang naupo sa living room at nanood ng pelikulang Kill Bill Volume 2. Habang seryoso ang lahat sa panonood, tumayo si Brian at nagkunwaring gagamit ng banyo. Pero sa halip na pumunta doon, tahimik itong bumaba sa madilim na basement upang buksan ang pinto sa likod ng bahay. Ito ang unang hakbang sa kanilang plano. Eksaktong 9:30 ng gabi, nagpaalam na sina Tori at Brian. Boring daw kasi ang kanilang pinapanood kaya't pupunta na lamang sila sa bayan upang manood ng ibang pelikula sa sinihan. Subalit ang totoo ay hindi naman talaga lumayo ng bahay na iyon ang dalawa. Ipinarada lamang nila ang kanilang kotse sa dulo ng madilim na kalsada. Nagpalit sila ng itim na damit, nagsuot ng guwantes at nagsuot ng plastic na maskara. Bitbit ang kanilang mga kutsilyo. Dahan-dahan silang naglakad pabalik ng bahay at saka pumasok sa basement mula sa pinto na iniwan nilang bukas. Hanggang sumapit ang 10:00 ng gabi. Habang magkatabing nanonood ng pelikula sina Cassie at Matt, bigla na lamang namatay ang ilaw sa buong bahay. Ang hindi nila alam, nasa basement na pala sina Brian at Tori, pinaglalaroan ang circuit breaker. Gumawa din sila ng mga kakaibang ingay at kalabog para tuluyang matakot ang magkasintahan. Bigla namang tumahol ang aso habang nakatitig sa pinto ng basement. Nang puntong ito, halos bumuka na ang dibdib ni Cassie sa sobrang takot. Dahil kinakabahan na rin si Matt, nagdesisyon ang binata na tawagan ang kanyang ina. Ipinaalam nito kung ano ang nangyayari sa bahay ng tiyahin ni Cassie. Nagpaalam ito na doon na lamang siya matutulog para hindi matakot ang kanyang nobya, ngunit hindi pumayag ang kanyang ina. Nag-offer naman ang ina ni Matt na sa bahay na lamang nila matulog si Cassie, ngunit hindi naman pumayag ang dalaga. Isang responsableng bata si Cassie, kaya't hindi niya iiwan ang bahay na iyon ng walang tao. Bandang 11:00 ng gabi nang dumating ang ina ni Matt para sunduin ang anak. Habang nasa daan pa uwi ng kanilang bahay, muling tinawagan ni Matt ang kaklasing si Tori upang tanungin kung nasa saan na sila. Sumagot naman si Tori ng pabulong na nasa loob pa sila ng sinihan kaya't hindi ito makapagsalita ng maayos. Isang malaking kasinungalingan dahil ng mga sandaling iyon, nasa basement sila ng bahay sa Whispering Cliffs Drive, naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang makakuha ng tamang tiyempo, muling pinatay ni Brian at Tori ang kuryente sa buong bahay. Akala nila ay bababa si Cassie ng basement para tingnan ang breaker, pero dahil sa sobrang takot, nanatili na lamang ang dalaga sa sofa. Sa puntong ito, nagdesisyon ang dalawa na umakyat na lamang sa itaas na bahagi ng bahay. Hawak ang isang ordinaryong kutsilyo at isang hunting knife. Dahan-dahan silang pumasok sa living room at saka sinalakay si Cassie sa dilim. Sa gitna ng mga hiyaw at pagmamakaawa, paulit-ulit nilang sinaksak ang dalaga. 30 malalalim na saksak ang natamo ni Cassie. Halinhinan ang dalawa sa pagtarak ng patalim sa katawan ng kanilang kaklase. Isang malalim na tama sa puso at saksak sa lalamunan ang siyang kumitil sa buhay ng dalaga. Matapos ang pamamaslang, tumakbo sina Brian at Tori sa kanilang kotse at mabilis na humarurot pabalik sa Black Rock Canyon. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada, muli nilang binuksan ang kanilang video camera. Hinihingal at punong-puno ng excitement si Brian dahil sa wakas ay napatay na nila ang una nilang biktima. Nang gabing iyon, sinunog din nila at ibinaon lahat ng ginamit nila sa pagpatay kay Cassie. Kabilang narito ang maskara, mga guwantes at mga kutsilyo na kumitil sa buhay ng kaklase. Sinubukan din nilang sunugin ang video cassette na naglalaman ng footage ng pagpaplano nila sa pagpatay. Akala nila ay nasunog na ng tuluyan ang video cassette tape na ito, ngunit ang hindi nila alam ay hindi naman lubusang natunaw ang internal magnetic film na nasa loob ng tape.
Ang tape na iyon ang siyang maglalagay ng tuldok sa mas madilim pa nilang plano. Natapos naman ang gabing iyon na walang pagsidlan ang kanilang kasiyahan. 2 araw matapos ang insidente, bumalik na ang mga kamag-anak ni Cassie sa kanilang bahay sa Whispering Cliffs Drive. Ang pinsan ni Cassie na 13 years old ang unang nakakita sa kanyang bangkay. Pagpasok ng bahay, bumungad sa kanya ang nakahandusay na katawan ng pinsan sa kanilang living room. Naliligo ito sa sarili niyang dugo at tila wala ng buhay. Sumigaw ang dalagita at dito na rin tumakbo papasok ng bahay ang kanyang mga magulang na siya namang tumawag ng 911. Ang Bannock County Sheriffs and Paramedics ang unang rumisponde sa pinangyarihan ng krimen. Dumating sila doon bandang 1:00 ng hapon. Ineksamin nila ang katawan ni Cassie at doon pa lamang ay inanunsyo na nila na 2 araw nang patay si Cassie. Tinawagan din nila ang ina at stepfather ng dalaga upang ipaalam sa kanila ang nangyari. Parang nagdilim ang buong paligid nang marinig ni Anna ang balita na pumanaw na ang kanyang anak. Ang kanyang asawa naman na si Victor ay ganoon din. Nag-hysterical ito at agad na tinawagan ang nakababatang kapatid ni Cassie. Halos hindi ito makapagsalita habang umiiyak sa telepono. Bagsak ang balikat at sinabing pumanaw na nga ang dalaga. Pagdating naman sa Whispering Cliffs Drive, hinarangan silang lahat ng mga pulis. Hindi sila pinayagang makapasok agad at makita ang anak upang ma-preserve ang crime scene at maisagawa ng mga investigador ang kailangan nilang gawin. Normal procedure ito, ngunit lubos itong nakadagdag sa trauma ng buong mag-anak. Ang isipin na naroroon si Cassie sa loob ng bahay na iyon, wala ng buhay, kasama ang mga taong hindi naman niya kakilala. Durog na durog ang puso ni Anna para sa kanyang mahal na anak. Iisa ang tanong na tumatakbo sa isip ni Anna ng mga panahong iyon. Sino ang maaaring gumawa noon kay Cassie? Nang sumapit ang Lunes, parehas na pumasok ang 2 binata sa eskwelahan na parang normal lamang ang lahat. Nang puntong ito, kumalat na ang balita sa buong nayon, pati sa kanilang eskwelahan na pumanaw na nga si Cassie. Nagpapanik ang lahat ng puntong ito, ngunit kalmadong-kalmado lamang sina Brian at Tori. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, unang naging suspect ang father-in-law ni Cassie na si Victor Price. Nakita ang mga fingerprints nito sa fuse ng breaker, ngunit na-clear din ang kanyang pangalan nang makapagbigay ito ng solid na alibay. Dito na natuon ang atensyon ng mga investigador sa nobyo ni Cassie na si Matt Beckham. Ito ang huling tao na nakakitang buhay kay Cassie. Isinailalim ang binatilyo sa matinding interogasyon. Ng mga puntong ito, hindi pa rin matanggap ni Matt ang nangyari sa kanyang nobya, kaya't halos wala silang makuhang reaksyon sa binata. Walang emosyon sa kanyang muka at parang nakalutang lamang ito sa hangin. Sa kabila ng lahat ng ito, nakipagtulungan pa rin si Matt sa mga pulis at ginawa niya lahat ng ipinag-uutos ng mga investigador. Bukod pa dito, naipasa niya ang polygraph test na siyang naging malaking basihan na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang nobya. Kinumpirma din ng ina ni Matt na narinig pa niya ang boses ni Cassie sa loob ng bahay nang gabing sunduin niya ang anak. Indikasyon na buhay pa si Cassie nang iwanan nila ito sa bahay sa Whispering Cliffs Drive. Sa mga interviews, nabanggit din ni Matt na dumaan sa bahay na iyon ang 2 nilang kaklase na sina Brian at Tori. Dito na ipinatawag ng mga detectives ang 2 binata upang isailalim sa investigasyon. Ang una nilang naging alibi ay ang panonood di umano ng sine sa bayan. Okay na sana ang lahat. Ngunit nang tanungin sila ng pulis kung ano ang plot points ng nasabing pelikula, wala silang masabing kahit na ano sa mga pulis. Ni hindi nila maipaliwanag kung ano ang tema ng nasabing pelikula. Para maging solido ang hinala ng mga pulis, in-interview din nila ang mga empleyado sa nasabing sinihan.
Isa sa mga empleyado doon ay kaklase mismo ni na Brian, Tori, Matt at Cassie. Kinumpirma ng estudyanteng ito na hindi nagpunta doon sina Brian at Tori ng gabi na mapaslang si Cassie. Dito na na-realize ng dalawang binata na malapit na silang mabuko kaya't gumawa sila ng bagong alibay. Na noong gabing iyon di umano ay nag-drive lamang sila paikot-ikot ng Pocatello High School upang pagnakawan ang mga sasakyan na nakapark sa palibot ng lugar. Dahil sa tindi ng pressure sa interogasyon, hindi naman nagtagal ay kumanta na din si Brian. Nangyari ang pag-amin na ito habang nasa loob din ng interrogation room ang kanyang mga magulang. Habang umiiyak, inamin ni Brian sa mga pulis na totoong nagpunta sila sa Whispering Cliffs Drive para i-prank si Cassie. Subalit nabulilyaso di umano ang kanilang plano na nauwi sa pagkakapas lang ng kaklase. Si Tori di umano ang unang sumaksak sa dalaga at sumunod lamang siya sa ipinag-uutos ng kaibigan. Matapos ang pag-amin na ito, sinamahan niya rin ang mga pulis sa Black Rock Canyon kung saan ibinaon nila ang mga ginamit nila sa pagpaslang sa kaklase. Ang videotape na akala nila ay nasunog na ang siyang humusga sa kanilang kapalaran. Ipinadala ng mga investigador ang natunaw na videocassette tape sa digital forensic experts at nagawa nilang i-restore ang nasirang film. Na-recover nila ang mga video footages kung paano pinlano ng dalawa ang pamamaslang. Napakalinaw ng audio at video ng dalawa. Kung paano nila binuo ang kill list at kung paano nila na-identify na si Cassie ang magiging una nilang biktima. Nakita din sa video kung gaano ka-high sa excitement sina Brian at Tori. Kung paano nila ipinagyabang sa video na napatay na nila ang kaklase. Matapos masuri ang lahat ng ebidensya, formal na nakasuhan sina Brian Draper at Tori Adamczyk ng patong-patong na kaso. Kabilang sa mga kasong naisampa sa dalawa ay ang first-degree murder at conspiracy to commit first-degree murder. Naging napakalinaw na kalkulado ang lahat at metikulosong pinlano ng dalawa ang pamamaslang. Dahil wala nang kawala, dumating din sa punto na nagsisihan na ang dalawang binatilyo. Ayon kay Brian, 5 beses niya lamang di umanong sinaksak si Cassie at ang kaibigan na si Tori ang siyang nagbigay ng malalalim na saksak sa kaklase. Ngunit dahil walang gustong umamin, isinalang sa magkahiwalay na trial ang dalawa sa harap ng magkaibang grupo ng jury. Sa loob ng korte, ipinlay ang na-recover na footage at doon narinig ng lahat kung paano sila tumawa habang pinag-uusapan ang pagpatay kay Cassie. Narinig din ng lahat ang disappointment ng dalawang binatilyo patungkol sa kanilang naramdaman na hindi naman pala ganoon kahirap pumatay ng tao katulad ng nakikita nila sa mga pelikula. Nang mga panahong ito, parehas na underage sina Brian at Tori. Subalit sa Idaho, masyadong strikto ang mga batas na sumasaklaw sa mga karumal-dumal na krimen katulad nga ng nangyari kay Cassie. Kaya't sina Brian at Tori ay nagkaroon ng automatic prosecution bilang mga adults. Wala nang marami pang naging usapan patungkol dito. Mabilis itong naproseso, ikinulong kaagad ang dalawa sa Adult County Jail at humarap sa adult criminal penalties. Taong 2007 sa ilalim ng Idaho law, sina Brian at Tori ay napatunayang guilty sa pagpaslang sa kanilang kaklaseng si Cassie. Sila ay napatawan ng parusang habang buhay na pagkakakulong at hindi rin mabibigyan ng tsansang maparol. Ayon sa 6th District Judge na si Judge Lynn Windmill, ang dalawang magkaibigan na ito ay hindi na kailanman magbabago. Ngunit nang sumapit ang 2012, 5 taon matapos silang mapatawa ng hatol, nagkaroon ng major shift sa American juvenile law.
Base sa Miller versus Alabama case, nirule ng US Supreme Court na ang mandatory life without parole sentence para sa mga juvenile ay unconstitutional sa ilalim ng 8th Amendment na nagbabawal ng cruel and unusual punishment sa mga kriminal na wala pa sa legal age. Dahil dito, naging agresibo ang naging apela ng kampo ni na Brian at Tori at iginiit na ang naging hatol sa mga binatilyo ay iligal. Ayon sa kampo ni Brian, sa edad na 16, hindi pa di umano fully developed ang prefrontal cortex ng binata. Ang prefrontal cortex ay ang region sa utak ng tao na responsable sa impulse control, risk assessment, long-term planning, at weighing consequences. Nakukumpleto ang maturity ng prefrontal cortex development bandang mid-20s ng tao. Iginiit ng depensa na sa edad na 16, kulang na kulang pa ang biological capacity ni na Brian at Tori para magkaroon ng malinaw na judgment sa mga sitwasyon na kinaharap nila sa kanilang buhay. Na-focus din ang argumento ng depensa sa naging obsesyon ng dalawa sa pelikulang Scream at Kill Bill. Sa kanilang edad, susceptible talaga sila sa pop culture or echo chamber. Ayon sa mga neurobiologist at juvenile psychologist, ang mga adolescent brain ay mayroong highly active limbic system. Ito ang emotional at reward center ng utak ng tao. Kaya't sa ganoong edad, madali silang maimpluwensyahan ng external media, pop culture at mga kaibigan. Dahil underdeveloped pa nga ang kanilang logic centers, naging malabo ang linya para sa kanila kung ano ang cinematic fiction at kung ano ang realidad na siyang bumuo ng echo chamber o dark fantasy sa kanilang utak. Subalit lahat ng eksplanasyong ito ay nireject ng korte. Ayon sa korte, ang nangyaring pamamaslang ay hindi bigla ang nangyari. Pinagplanuhan ito ng matagal, dinukumento sa mga tapes ng paulit-ulit. Nagkaroon sila ng maraming pagkakataon na mag-reflect sa kanilang mga desisyon. Pag-isipang mabuti ang kanilang magiging aksyon at kung gugustuhin nila ay maaari naman nilang itigil lahat iyon. Ngunit pinili nilang magpatuloy na siyang naging sanhi ng pagkamatay ng isang inosenteng dalagita. At iyon pa lamang ang simula ng kanilang malagim na plano. Kung hindi agad sila nadakip, maaaring mas marami pang kabataan ang namatay sa Pocatello High School. Ayon sa korte, walang kinalaman ang pagiging underdeveloped ng prefrontal cortex ng dalawang sospek sa kanilang mga naging aksyon. Sa kasalukuyan, si Brian Draper at Tori Adamczyk ay nakapiit pa rin sa magkahiwalay na maximum security units sa Idaho prison system. Parehas na 36 years old at halos 2 dekada nang pinagsisilbihan ang kanilang sintensya. Taong 2026, lumabas si Brian sa isang docu-series na tinawag na The Scream Murder, a true teen horror story. Sa docu-series na ito, paulit-ulit na binanggit ni Brian kung gaano niya pinagsisisihan ang lahat. Magkaiba naman sila ng pananaw ni Tori. Sa loob ng halos 2 dekada, hindi nagbago ang pananaw ni Tori sa kanilang ginawa. Hindi ni minsan itong humingi ng tawad o paumanhin man lamang sa mga magulang ni Cassie. Sa loob ng napakaraming taon, pinanatili nito ang kanyang testimonya na wala siyang kasalanan. Tanggap niya ang kanyang legal na responsibilidad sa pagkamatay ni Cassie, ngunit paulit-ulit niyang sinabi na siya ay inosente at walang kasalanan. Matapos naman ang lahat, walang naging ibang choice si Matt Beckham kundi magpatuloy sa buhay. Lumayo siya sa mata ng publiko at sa media upang lubusang maipagluksa ang pagkamatay ng kanyang nobya. Bitbit niya habang buhay ang matinding panghihinayang at pagsisisi sa kanyang puso. Na kung sana ay hindi siya umuwi sa kanilang bahay ng gabing iyon, ay maaaring buhay pa rin si Cassie.
para maprotektahan din ang kanyang sarili at makalimot sa trauma. Hindi kailanman sumali si Matt sa mga true crime documentaries o mga interview sa telebisyon. Sa kasalukuyan, si Matt ay mayroon na ding sariling pamilya at namumuhay ng pribado sa Idaho. Para naman sa pamilyang naiwan ni Cassie, maaaring natapos na ang hatol ng korte at nawala na ang pangalan ni Cassie sa mga balita. Ngunit ang tunay na parusa naman ay patuloy pa rin at habang buhay na daladala ng mga naiwan ni Cassie. Na ang hustisya sa papel ay hindi kailanman magiging sapat para mapunan ang bakanting upuan sa kanilang hapagkainan. Ang ina ni Cassie na si Ana Maria Cisneros at ang buong pamilya ay dumanas din ng matinding trauma. Ang 13 taong gulang na pinsan ni Cassie na unang nakakita sa krimen ay nakaranas din ng malubhang depresyon. Ang kanyang tiyahin naman ay nawalan rin ng trabaho dahil sa tindi ng lungkot at depresyon na kanyang pinagdaanan. Ang magandang bahay sa Whispering Cliffs Drive naman ay tila naging isang sumpa para sa buong pamilya. Matapos ang insidente, sinubukan nilang ibenta ang bahay, ngunit walang kahit na isang buyer ang gustong bumili. Napilitan ang pamilya na tumira sa bahay na iyon ng ilang taon at paulit-ulit na maalala ang nangyari kay Cassie. Napilitan din silang i-renovate ang bahay at gumastos ng malaking halaga bago pa nila ito na ibenta. Inabot ng halos 14 na taon bago nagkaroon ng final buyer ang bahay. Naibenta nila ang property na ito sa halagang $267,000 noong April 2020. Bukod sa pamilya ng biktima, dumanas din ng matinding pagdurusa ang pamilya ni Brian at Tori. Wala silang ibang hinangad para sa kanilang mga anak kundi magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit sa kasamaang palad, mas naging malakas ang impluwensya ng kasamaan. Hindi nila alam kung saan sila nagkulang. Ngunit marahil iyon talaga ang pinirmahang kasunduan ni na Brian at Tori bago pa man sila maisilang. Sa huli, hindi lamang buhay ni Cassie ang nawala ng gabing iyon. 3 pamilya ang tuluyang nagbago habang buhay. Isang paalala na minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa mga halimaw sa pelikula, kundi sa mga ordinaryong tao na mas pinipiling gumawa ng masama sa kanilang kapwa-tao. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.